Nakaupo si Jan sa sofa sa living room. Napaayos siya sa pagkakaupo na makita si Tamara na pababa ng hagdan. Nagmamadali itong bumaba. Agad itong lumapit kay Yam na naglalaro sa living room. Umupo ito sa harap ni Yam. Yam, baby, bakit hindi mo ginising si Mommy? Hinalikan niya ang anak sa ulo. Daddy told me don't disturb you because you're tired. Alis na si Mommy ha. Hindi ka na magbe-breakfast? Tanong niya dito. Tumingin sa kanya si Tamara. Hindi na, nagmamadali ako. May meeting ako sa isang client. Humalik uli siya kay Yam tsaka nagmamadaling lumabas. Tumingin si Jan sa wristwatch niya. After 5 minutes, dumating naman si Martina. Good morning, kanina pa ba kayo nag-aantay? Agad na tumayo si Jan at nagbeso dito. Hindi naman. So, shall we? Tumango lang si Jan at tumingin sa Yaya. Yaya, halika. Agad namang tumayo ang Yaya at medyo lumayo sila ng bahagya kay Martina. Yaya, tawagan mo si Tams ngayon na. Sabihin mo alis na tayo ngayon para mag-outing. Kasama si Yam at Martina. Don't forget to mention Martina ha. Nag-okay naman ang Yaya at agad na tumawag. Lumapit si Jan kay Yam at kinarga ito. Tara na. Aya niya kay Martina at lumabas ng bahay. Nagpunta sila sa kotseng gagamitin nila na nasa may gate na. Binaba muna ni Jan si Yam. Tumayo siya at sumandal sa may hood ng sasakyan. Pinag-cross niya ang mga braso at tumingin sa relo niya. Nakaharap siya sa labas ng gate. Jan, let's go! Aya ni Martina pagkatapos nitong ipasok ang gamit sa sasakyan. For a while, sabi niya dito at nakatingin sa labas ng gate. After almost 10 minutes, tumingin uli siya sa relo at nagbilang. 5, 4, 3, 2, 1. Napangisi siya ng husto nang makita ang sasakyan ni Tamara na huminto sa harap ng gate. Sabi na babalik eh. Anas niya. Agad na lumabas si Tamara sa kotse na halata ang galit sa muka. Agad na lumapit si Jan kay Yam at kinarga ito. Jan! Lumingon siya kay Tamara na kunwari nagulat. Oh, Tams, bumalik ka. Have you forgotten something? Tiimbagang siyang tinitigan ni Tamara. What's this? What? Nangiinis ka talaga no? Kung gusto mong mag-outing kayo ng babae mo. Huwag mong isama yung anak ko. Akmang kukunin niya si Yam pero agad na nilayo ni Jan ang anak. This week is my time with my son. Wala kang magagawa, Tams. Saglit lang naman kami. 1 week lang naman. Antayin mo na nga lang pagbalik namin. Tumingin si Jan kay Martina. Pasok na, Martina. Utos niya dito, agad namang tumalima si Tamara pabalik sa kotse niya. May kinuha lang ito at muling bumalik at tuloy-tuloy itong sumakay sa backseat. Napangiti ng husto si Jan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Jan na pigil na hindi mapanghisi. I'll go, but don't worry. Hindi ako mang-istorbo sa inyo. Nakakainis ka. Natawala ng mahina si Jan. Akin na si Yam. Binigay naman ni Jan si Yam. Pinaupo niya ito sa mga hita ni Tamara. Tumingin si Jan sa mukha ni Tamara na halos malapit sa isa't isa. Salamat. Sabay kindot niya at umayos ng tayo. Pasok na, Yaya. Utos niya sa Yaya na agad na mapumasok, nangingiti-ngiti, dahil kasabwat ito ni Jan. Sinara ni Jan ang pinto ng sasakyan. Tsaka naman sumakay si Martina sa unahan. Manang, ipapasok mo na lang yung sasakyan, Tams. Utos niya sa katulong at agad na pumasok sa driver's seat. This is gotta be exciting, sabi ni Jan. Yes, this is gotta be exciting. Woo! Marami akong makikitang abs. Ouch! Ma'am Tams naman eh. Binatukan ni Tamara ang Yaya. Magsasabi ka kung kailan paalis na. Nag-peace sign lang ito. Napangisi naman si Jan at agad na binuhay ang sasakyan at agad na pinaandar. Kinuha naman ni Tamara ang cellphone niya para tawagan si Ana. Hello Ana, please do me a favor. Ano po yun, Ma'am Tams? Pwede bang puntahan mo si Mrs. Ramirez? Ikaw makipag-meeting. Alis kasi kami ngayon eh, outing. Please, Ana. Naku ma'am, ano po sasabihin ko doon? Ang sungit nun eh. Ganito na lang. Puntahan mo lang muna din, tatawag ako pag nandun ka na. Nag-okay naman ang sekretarya niya at muli niya pinatay ang cellphone. Nilapat niya ang cellphone sa may bibig niya habang nag-iisip. Napapikit siya ng husto. Tinignan nito ni Jan mula sa rearview mirror. Naisip niyang mukhang marami nga itong gagawin. At ito ngayon ang mukhang problemado. Jan, saan ba tayo pupunta? Tanong ni Tamara. Batangas, Tamara. Alam mo ba na doon kami madalas ni Jan pumupunta noon? Di ba, Jan? Si Martina ang sumagot at tumiti lang si Jan sa tanong ni Martina. Pakialam ko. Tumingin na lang si Tamara sa labas ng bintana. Mga kalahating oras na silang pumabiyahe. Tahimik lang si Tamara sa likod at si Yam naman hawak ng Yaya.
Busy siya sa laptop. Talagang marami siyang kailangang tapusin at naghahabol siya ng deadline ng mga layout design niya. Marami din siyang email na kailangang sagutin. Jan, want water? Tanong ni Martina. Yeah, please. Napaangat si Tamara ng ulo tumingin sa dalawa. Nakita niyang pinapainom ni Martina ng tubig si Jan. Grabe, hindi pa niya kayang uminom by himself while driving? Kakasuya. Ma'am Tams, anong ginagawa mo? Yaya interrupted her. Binalik naman agad niya ang tingin sa laptop niya. Agad niyang inalis ang daliri niya sa keyboard dahil napadiin pala ng husto ang hawak niya sa letter H at sandamakmak na letter H ang nakasulat sa screen. Ang daming H naman yan. Yaya, pwede ba? Huwag kang tumingin sa usapan namin ni Mike. Bigla niyang nakagat ang mga labi niya at napangiti siya sa sariling sinabi dahil hindi naman talaga niya kausap si Mike. Agad namang napatingin si Jan sa rearview mirror sa narinig. Kainis. Akala ko abal sa trabaho, kausap lang pala si Mike. Halos pigain ni Jan ang manibela ng sasakyan niya at muling tumingin sa daan. Hi Mike! Muling tumingin si Jan sa rearview mirror nang marinig niyang magsalta si Tamara. Nilambingan pa ng gusto ni Tamara ang boses niya at pagkakaniti niya. Hindi pa na kontento sa pakikipag-chat ha. Tumawag pa talaga. Are you free today? Kasi pupunta kami sa beach sa Batangas. Yeah, it's gonna be boring for sure. Could you come? Napahila mo si Jan sa mukha niya gamit ang isang kamay. Martina, anong resort ngayon? Tanong nito kay Martina. Velas Resort, sagot ni Martina. Velas Resort, so would you come? Tanong uli ni Tamara. Thanks Mike. Now for sure, it's gonna be exciting na. Alam mo naman na bentang-benta sa akin ng mga pick-up lines mo. So, see you later. Bye Mike. Pinatay ni Tamara ang phone na nakangiti pa rin. Tams, family outing to. Bakit pinapupunta mo si Mike? Hindi na siya nakatiis. We're not family dyan. Kasama mo rin naman si Martina, di ba? Sabay tingin ni Tamara sa labas ng bintana. Nawala na talaga sa mood si Jan. Narating nila ang resort at ngayon nasa kwarto ng hotel si Tamara kasama ang Yaya. Si Yam naman kasama na ni Jan. Yaya naman, pinagdala mo ako ng damit pero wala ka nilagay na swimwear. Kasi naman Ma'am Tams, wala ka namang swimwear sa closet mo. Naisip niya na wala nga siyang dalang swimwear sa bahay nila dyan. Buti pa ang Yaya ni Yam, naka-swimwear talaga. Inimpake kasi nito ang gamit niya. Ayon na rin sa utos ni Jan. Kasi naman, nag-iinarte ka pa. Kung pumayag ka na lang kasing sumama, di sana nakadala ka ng swimwear mo. Tiningnan niya ang Yaya. Ikaw Yaya, sobra ka na. Mauna na ako sa iyo Ma'am Tams. Ayun na yung mag-ama mo, tsaka yung girlfriend ni... Hay, ewan, ang gulo ng love life nyo. Lumabas na lang ito at iniwan siya. Nailing na lang siya habang nakatingin sa pintong nilabasan ng Yaya. Hay, kainis talaga. Hindi pwedeng wala akong swimwear. Kailangang ipakita ko sa Martina na yan na mas maganda ang katawan ko. Napabuntong hininga si Tamara. Alam ko na, bibili na lang ako. Siguradong may shop naman dito. Tumayo siya at lumabas na lang din. Tumuloy siya sa elevator at pinindot ang open sign at inantay ang pagbukas nito. Agad naman itong bumukas. Medyo nag-alangan siyang pumasok nang may makita siyang isang foreigner na walang pangitaas. Tanging board shirt lang ang suot nito. Wala pang ibang sakay kundi ito. Pumasok pa rin siya at medyo siniksik ang sarili sa gilid ng elevator. Are you a model? Ginalaw niya ang mata niya para tingnan ito. Sinisigurado niya kung siya ang tinatanong nito. Pero mukhang siya nga dahil wala naman itong kausap sa cellphone. Nilingon niya ito at nginitian niya ito. No, I'm not. Sagot niya. Craig, pagpapakilala nito at nilahad ang kamay. Tamara. Alanganin niyang tinanggap ang kamay nito. Napangiwi siya ng bahagya nitong pisilin ng kamay niya. Binabawi niya ang kamay niya sa pagkakahawak nito pero mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kamay. You're so beautiful. Sabi nito na may kakaibang ngisi sa labi nito. Ang tagal naman. Please open the door. Tumingin siya sa panel kung anong floor na. Second floor na. Can we get well along together? Let's unwind. I can accompany you. Sabi nito na hindi pa rin binibitawan ang kamay niya. No, I'm with my... Bigla namang bumukas ang pinto ng elevator. Babe! Sabi niya nang makita si Mike sa labas ng elevator. Bigla namang binitawan ng lalaki ang kamay niya. Agad siyang lumabas ng elevator at yumakap kay Mike. Sabi ko naman sa'yo, sabay na tayong bumaba eh. Nakita niyang nilagpasan na sila ng lalaki pero nakatingin pa rin sa kanya. Bumitaw siya ng yakap kay Mike. Sorry, sabi niya kay Mike na medyo nagulat din sa ginawa niya.
Pero mukhang alam na rin nito kung bakit. It's okay, babe. Nakangising sabi nito. Napapout na lang siya at biglang nahiya dahil sa ginawa niya. Mayroon ka na ba? Tanong na lang niya. Yeah, dadalhin ko lang tong gamit ko sa kwarto. Antayin na lang kita sa labas. Okay. Una na ako sa labas ha. Tumango si Mike at natungo agad siya sa labas ng hotel. Naglalakad siya habang tumitingin sa mga establishmento. May nakita naman agad siyang isang butik na malapit lang sa hotel. Pumasok siya sa butik at agad naman siyang nilapitan ng isang attendant. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Balik na bati niya. Tumingin siya sa relo para tingnan ang oras. Past 12 na, pero hindi pa siya nagla-lunch. Nagaya si John kanina pero sinabi niyang hindi siya nagugutom kaya naiwan sila ni Yaya sa kwarto. I'm looking for a swimwear. Ginaya siya ng attendant sa swimwear section. Agad siyang namili. 5 pares ang kinuha niya at ilang cover-up. Nagpunta siya ng fitting room para isuot ang isa. Tinanggal niya ang tag price ng isang suit na isusuot niya. Isinuot niya ang isang aqua blue two-piece suit. Tube top and bikini bottom. Pinatungan niya ito ng white maxi cover-up. Pinagmasdan niya muna ang sarili niya at bahagyang winagwag ang mahabang buhok tsaka lumabas. Wow ma'am, ang ganda niyo po lalo sa suot niyo. Mukha kayong Diyosa. Puri sa kanya ng attendant. Salamat. Binigay niya ang lahat ng pinamili niya at binayaran. Masayang naglalaro si Yam at Jan sa buhanginan habang si Yaya at Martina naman nakahiga sa beach chair. Naka-shades at may malaking sombrero si Yaya na nakasuot ng leopard print suit. Martina naman, naka-red two-piece suit. Let's go, Yam. Balik muna tayo kay Yaya. Ang init pa eh. Agad na binuhat ni Jan si Yam at lumapit sa dalawa. Yaya, asa na ba si Tams? Hindi ba kayo kakain? Wag na sir, lalaki lang ang tiyan ko. Sagot ni Yaya. Nagbibilad ka pa, mukha ka nang daing. Mabilis na inalis ni Yaya ang shade. Natawa naman si Martina sa sinabi ni Jan. Grabe ka naman, sir. Ito ang gusto ng mga foreigner, no? Mga katulad ko, exotic beauty. Natawa na lang si Jan dito. Mommy, let's swim? Naghihiyaw si Yam pagkakita sa mami niya, kaya napalingon si Jan sa bahaging tinitingnan ni Yam. Kumaway naman si Tamara habang papalapit. Kitang-kita ang mga hita nito dahil nililipad ng hangin ang cover-up nito na nakatali lang sa harap. Hindi naman maalis-alis ang mata ni Jan dito, para itong Diyosa sa paningin niya. Napakaganda at hindi nakakasawang pagmasdan. Biglang parang dumilim ang mukha niya nang biglang makita si Mike na lumapit dito. Naka-board shirt lang ito at white sando. Pre, bati ni Mike sa kanya pagkalapit ng dalawa sa kanila. Tumango lang si Jan na walang kangiti-ngiti. Pinatong ni Tamara sa beach chair ang paper bag na dala niya at umupo siya sa chair na nasa gitna ng beach na inuupuan ni Yaya at Martina. Jan, can you rub some lotion on me please? Pakiusap ni Martina, umupo ito at inalis nito ang shades. Sure, it's my pleasure. Sagot ni Jan at tumingin pa kay Tamara. Binaba muna nito si Yam at umupo sa tabi ni Martina. Mike, can you put some lotion on me too, please? Pakiusap ni Tamara at nilambingan pa nito ng hustong boses. Ako? Are you sure? Hindi naman makapaniwalang tanong ni Mike at tinuro pa ang sarili. Ayaw mo ba? No, I mean yes. Okay lang sa akin. Tarangtang sagot ni Mike. Halos umalo ng dibdib ni Jan sa marahas sa paghinga niya. Thanks, Mike. Tumango si Tamara at hinilang tali ng cover-up niya at inalis ito ng tuluyan. Napawaw si Mike na labi lang ang gumagalaw. Si Jan naman titig na titig din kay Tamara. Pero ang totoo, gustong-gusto niya itong lapitan at balutin ang katawan dahil sa sobrang pagtitig dito ni Mike. Hey Jan, look what you've done! So messy! Nagtingi ng lahat kay Martina. Natawa ang lahat maliban kay Jan at Martina dahil sa halos nabuhos na ata lahat ng lotion sa braso nito dahil ang atensyon niya na kay Tamara at wala sa ginagawa. Don't worry Tamara, hindi ko yung gagawin sa'yo. Natatawang sabi ni Mike. I know Mike, I trust you, that you don't mess me up. Sabi naman ni Tamara at tumawa pa ng malakas at umupo ulit ito sa chair. Umupo din si Mike sa tabi nito. Hanip talaga mamtams ang katawan na, parang wala ka talagang anak. Mas maganda pa ang katawan mo kay Miss Martina. Tiningnan ni Martina si Yaya ng masama. Binaba naman ni Yaya ang shade niya at tumingin din kay Martina. Nasa democratic country tayo, kaya pwedeng magbigay ng sariling opinyon. Tsaka isa pa, tingnan mo nga yung dalawang poging kasama natin kung makatitig kay Ma'am Tams. Parang gustong lapain eh. Yaya, what's your language? Lapain ka dyan. Saway ni Tamara sa Yaya.
Tinawanan lang siya nito. Bakit nagsasanbiting ka pa? Mukha ka nang daing eh. Tumawa ng malakas si Jan sa sinabi ni Tamara. Oh yaya ha, pati amo mo. Daing din ang tingin sa'yo. Kakainis kayong dalawa. Bakit talaga kayo? Sabay tayo nito at umalis. Oh yaya ha, makaano ka naman dyan? Ako ngang amo mo, hindi kita sinasabihan yan eh. Siya malagaan mo. It hurts, Ma'am Tams. Hayaan niyo muna ako mapag-isa. Sigaw nito habang papalayo. Pambihira talaga tong si Yaya. Makahanap pa naman ng dahilan para makaiwas sa pag-aalaga. Naiiling na sabi ni Tamara. Lalagyan na kita ng lotion ha. Saan ba? Tanong ni Mike. Sa likod na lang. Sagot ni Tamara, naglagay ng lotion si Mike sa palad at akmang ilalagay pa lang nito sa likod ni Tamara nang magulat ang dalawa sa nangyari. What the? Singhal ni Tamara. Oops, sorry. Hinging pa umanhin ni Jan pero ngumisi nakakaloko. Pinindot kasi niya ng husto ang lotion at tumalsik sa dalawa ang halos lahat ng laman nito. Tawa naman ang tawa si Yam dahil sa itsura nila. Dahil pati buhok at mukha nila nalagyan. Kakainis ka talaga. Halika na nga Yam. Mag-swimming na lang tayo nila Tito Mike. Come on. Tumayo si Tamara habang pinupunas ang lotion. Oops, this is our time. Yam is mine now. Agad na nilayo ni Jan si Yam kay Tamara. Okay, fine. Kinuha niya ang cover-up at sinuot. Kinawit nito ang kamay sa braso ni Mike na nakatayo na rin. Let's go Mike, tayo na lang mag-stroll. May nakita ko magandang spot banda doon. Parang ang romantic ng place eh. Tara? Agad na hinila ni Tamara si Mike palayo. Okay Tams, isama mo na siya mo. Sigaw ni Jan, tumingin sa kanya si Tamara. Time mo diba, edi alagaan mo maghapon. At muling naglakad palayo. Tinapon naman ni Jan ang lotion na hawak niya. Kainis. Dapat pala hinayaan ko na lang isama si Yam. Are you jealous with Mike? Kunot na ang tanong ni Martina. Isn't it obvious? I'm jealous. You're making Tamara jealous by using me, aren't you? Martina asked. I'm sorry. It's okay. I'm willing to do that for you. We're friends, right? Sabi nito at tumingin sa bahaging pinupuntahan ni Tamara at Mike. Mapagseselos kaya ni Jan si Tamara? O si Jan ang matatalo?